Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, nasa labas na naman po ang Kuya SD po namin. Kasi tuwing umaga po, gustong-gusto niya po talaga lumabas. Siguro po dahil sa gusto niyang makakita ng ano sa labas, yung mga bata o yung hangin. Kasi mainit po dito sa loob namin eh. Kaya, ayun, nandoon po palagi talaga yung anak ko. Kaya, alam niyo po kung paano po alagaan ang ganitong may mga case, kahit anong case po dyan, o may syndrome, or si kuya kasi po ay si kuya SD ay cerebral palsy. Yun po sa awa ng Diyos, kasi mostly po kasi sa mga cerebral palsy ay nakahiga. Sa kanya naman po ay siguro kung hindi po namin siya na pa-therapy noon, ganun din po to, nakahiga, nakatipto po noon yung paa niya eh. Kaya malaking ano din po namin dyan kay kuya. Malaking gastos sa therapy. Mahal po talaga yung magpapatherapy guys. Hindi ganun kadali. Kaya kailangan po sa ganitong may case na ganyan, kailangan po ipakita po natin yung pagmamahal. Kasi may time po talaga sila na sinusumpong, mainit yung ulo. Kailangan po amuhin natin, pakita po natin yung pagmamahal, pag-aalaga po sa kanila para maging maamo din po sila. Maya-maya po yan kasi kapag inamo mo po, maya-maya okay na po ang pakiramdam nila. Ganun lang po ng ganun. Din paliguan po natin. Ganun po yung pag-aalaga eh. Pakainin po natin kasi si kuya ay may epilepsy na po. Minsan madalas kapag mainit, madalas po siyang inaatake ng epilepsy or nagsisisure muna po yan bago aatakihin. Kaya yung ginagawa ko po, pupunasan ko po yan ng malamig or yelo. Ganun po, basta punasan nyo lang po para makarelax. Or hilot-hilutin nyo po, massage. Ganun lang po, ganun po yung pag-aalaga sa kanila. Although hindi po ganun kadali talaga. Dahil ako po kasi bilang isang nanay, full time po talaga ako sa kanya eh. Ayun, minsan gumagawa ako ng paraan para kumita. Halimbawa, gumawa kami ni Kuya SD ng coffee jelly. Yun, tuwang-tuwa po siya. Ayun po, magbibinta po kami. Kaya kailangan po ganun talaga po ang pag-aalaga sa kanila. Yung may kaaliwan sila. Kaya minsan po may ano po siya eh, online class. Pinasok ko din po sa online class para hindi po siya may stress. Ayun po eh, at least pag natuturuan po yan ng teacher, hindi man po sila ganun kaano, natutuwa po pag nakita yung teacher. May sayaw-sayaw po yan. Ako tuwang-tuwa si Kuya SD. Kaya malaking bagay po yun sa kanya. Kaya ayun po yung buhay ko po, umiikot lang po talaga sa anak kong cerebral palsy. Although dalawa po yung anak ko, puro lalaki, yung bunso po ay high school na. Kaya yun po, kahit yung bunso ko po, tinuturuan ko po yan sa simpleng bagay, maglinis, magluto, ganun. 13 years old po, pwede na pong magluto, yan nauutusan ko na. Kaya ganun lang po talaga guys, habang maaga turuan po natin yung anak po natin para pagdating po ng panahon na wala na po tayo, matuto din po sila sa sarili nila. Although hindi po ganun ka talaga kadali, lalo pa po sa panahon ngayon. Kaya maraming salamat po sa pagpanood nyo po ng vlog ko at abangan nyo naman po ang sa susunod kong gagawin. Ikukwento ko po kung paano po kami nagre-relax ni Kuya SD. Kaya maraming salamat po sa inyo.